Huli kamang paghabol ng lalaking yan sa isang aso sa Lapu-Lapu, Cebu. Nang maabutan, pinaghahampas niyang walang kalaban-labang aso. Sa isa pang anggulo, makikita na ang isa pang lalaki na hinihila ang aso na hindi na gumagalaw. Sinagip ng animal advocate ang aso pero namatay raw ito matapos ang 4 na araw. Aminado naman ang lalaking nakuna ng video sa pananakit sa aso. Ayon sa lalaki, nagawa niya yon matapos makitang hinahabol ng aso ang kanyang anak. Hindi niya raw sinasadyang mapatay ang aso. Naghahanda ng magsampa ng reklamo laban sa lalaki ang animal advocate na sumagip sa aso. Sa huling weekend bukas, bago ang Pasko, inaasahang magsisimula ang dagsa ng mga biyaherong paprobinsya. Sa ilang terminal, fully booked na ang biyahe ng air-conditioned buses. Balitang hatid ni James Agustin. Maagang dumating sa bus terminal si Mean kasama ang kanyang kasintahan na si Nika. Babiyahe silang Jose Panganiban, Camarines Norte para doon magdiwang ng Pasko. Susulitin na raw nila ang 9 na araw na bakasyon. Sobrang dami ng tao, parang ayoko maghintay po eh. Parang kapag nag-antay ka, parang naiinip po ako eh. Last year po, siguro nung nagbiyahe kami nasa 2023 na po. So nakaupo lang po kami sa ng bus. Opo, sa gitna. Banding po sa family, kaya uwi po kami ng Bicol. Then, sulitin po namin kasi minsan lang po kami magkakasama kasi dito po nagtatrabaho na po ako dito sa Manila. Ang PWD na si Roslyn, ngayon lang makakauwi sa Santa Elena, Camarines Norte matapos ang halos 3 dekada para dalawin ang kanyang tiyahin at mga pinsan. Para kung hindi siksikan, mahirap po kasi bumiyahe. PWD pa naman ako. Dami ko hong karga. Paano nyo susulitin yung bakasyon nyo doon? Yung magsasalo-salo kami magkakamag-anak. Para reunion na rin kasi. Mga bata pa kami noon. Ngayon, mga 50 plus na kami pare-pareho. May mga pasahero rin na galing namang probinsya, gaya ni Alma kasama ang bunso niyang anak na si Ray, na bumiyahe mula Daet, Camarines Norte. Ikalawang beses na raw nila magdiriwang ng Pasko at bagong taon sa kanyang kapatid sa Quezon City. Punuan ang sasakyan. Kagaya ngayon, luwag pa ang mga sasakyan pag maagap. Gaano kayo katagal magbabakasyon dito? 2 linggo lang kami dito. Susulitin na. Pagka bagong taon, balik na at may school na ito. Bukas inaasahan ng pamunuan ng bus terminal na magsisimula na ang dagsa ng mga pasahero pauwi sa mga probinsya. Fully booked na ang biyahe ng mga air-conditioned buses patungong Camarines Norte mula December 19 hanggang 30. Ang patungo namang Camarines Sur, fully booked mula December 19 hanggang 29. May mga extra bus naman na masasakyan, pero mga ordinary non-air-conditioned buses na. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito na ang mabibilis na balita. Itinuturing ng person of interest ng pulisya si Mark R.J. Reyes na fiancé ng nawawalang bride-to-be sa Quezon City. Ayon sa Quezon City Police District, hindi nangangahulugang suspect na si Reyes sa pagkawala ng kasintahang si Shera Di Juan. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, pinuntahan ng Special Investigating Team ang bahay ni Reyes at Di Juan para sa ilalim sa forensic exam ang mga gadget ng nawawalang bride-to-be. Nakikipag-ugnayan na rin ng pulisya sa Bureau of Immigration para alamin kung bumiyahe si Di Juan sa ibang bansa mula nang mapaulat na nawawala noong December 10. Binawi na ng Land Transportation Office ang lisensya ng pickup driver na nanakit sa lalaki nagkakariton sa Antipolo, Rizal. Sa paghaharap ng 2 panig sa tanggapan ng LTO kahapon, humingi ng tawad ang driver at sinabing hindi na niya ito uulitin. Ayon sa LTO, nakaalarma na ang sasakyan ng driver sa talaan ng ahensya para matiyak na hindi na ito magagamit sa paglabag sa batas trapiko. Ngayong araw, ilalabas ang resolution sa revocation ng driver's license ng driver. Maaari pa raw itong iapila ng driver. Natapos kaninang madaling araw ang talakayan ng Bicameral Conference Committee sa 6.793 trillion pesos na panukalang budget para sa 2026. Ang DPWH budget na dahilan ng pagkaantala ng BICA meetings lalo pang natapyasan. Balita hatid ni Bea Pinlac. Halos buong linggong hinimay at tinalakay ng Bicameral Conference Committee ang panukalang 2026 national budget na makasaysayan dahil unang beses itong binuksan sa publiko. Mag-aalas 12:30 ng madaling araw nang tuluyan itong natapos. On the part of the Senate, this Bicameral Conference Committee meeting is hereby adjourned. On the part of the House, this bicameral conference committee hearing is hereby adjourned.
Bagamat dumaan sa butas ng karayom, aprobado na ang nasa 529.6 billion peso budget ng Department of Public Works and Highways na unang sumalang sa BICAM noong linggo. Masalimuot ang naging talakayan ng BICAM dito matapos hilingin ng DPWH na ibalik ang 45 billion pesos na tinapyas ng Senado dahil sa pagkakamali sa computation sa costing ng mga materyales sa mga proyekto. Base po doon sa submission ng DPWH, sa bagong submission ho nila, na dito po sa bagong adjustment factor, ang resulta ng na savings na nakuha ho natin ay 20.7 billion pesos. So, confident po ako sabihin na wala nang overpriced na materyales sa loob po nitong budget na ito. Nagkamali. In fact, they sent us a letter the other day Yes. acknowledging that there was an error in the computation. Indeed, malaki ang dapat tapyasin. At nung kinumpute nila, sinama na rin yung hauling, ibig sabihin yung tracking, logistics ng materyales na kasama dapat sa costing. Ayun, lumalabas hindi 45 kung hindi 20.7 ang overprice. Ang 20.7 billion pesos na savings mapupunta sa PhilHealth at National Disaster Risk Reduction and Management Fund. Ang national government ay hindi ho nagre-remit ho ng tama sa PhilHealth. May 16.5 billion pesos na kulang. Yung natipid ho nating 20.7 billion dahil po maraming mga lugar ang nasalanta, marami ho tayong mga lugar na tinamaan po ng bagyo or earthquake, ilalagay naman po yung 4.2 additional sa NDREAM Fund. Pero may ilan pang bagay sa DPWH budget na kinilatis ng ilang mambabatas. Kung ang direksyon ay maglaan ng pondo para sa mga disaster, bakit tinatanggal natin ang preventive maintenance na siya ang unang-unang kailangan sa bawat pangyayari ng kalamidad? Bakit yung preventive maintenance pa sa lahat ng programa ang binawasan ng todo-todo? Naghalo-halo na ho yung problema. No? Nagkaroon po ng problema dito sa flood control issue. Ngayon, nagkakaroon ho sila ng management reshuffling at management enhancing. At dahil dito po sa mga ginagawa ho nila sa loob ng DPWH, nade-delay rin po yung kanilang project execution. Nasabi naman ng DPWH, bawasan lang ng konti dahil meron pa kaming pondo, pagbibigyan ho sila ulit, maiipon lang, hindi rin ho nila magagamit. Nagpadala rin ng liham sa BICAM si DICT Secretary Henry Aguda. May nasa 22.9 billion pesos daw na matitipid ang gobyerno base sa bagong computation ng mga ICT projects sa iba-ibang ahensya. Some of them are volume discounts. Some of them are redundant procurement. Some of them are subscription services that can all be haggled at a cheaper rate. I think there are other projects as well that they found to not be practicable at the moment or hindi na, or baka outdated na po yung ongoing digitalization initiatives. Ipinaliwanag naman ng BICAM ang pagbalik nila sa 889 million peso budget ng Office of the Vice President na nauna ng kinaltasan ng Kamara dahil sa paulit-ulit na pagtanggi ni Vice President Sara Duterte na depensahan ang pondo ng opisina niya. First, bumalik naman siya sa NEP level. So, ibig sabihin, aprobado to ng DBM at ng executive at pangalawa, hindi naman ganun kalakihan yung itinaas. Pag ganito kasi titignan mo yung kabuuan para less friction at hindi pa tumagal kung maliit lang ang pinag-uusapan. Tinaasan naman ang pondo ng Office of the President na ngayon ay nasa 28 billion pesos na. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, hindi na mahahabol bago magpasko ang ratifikasyon ng BICAM report tungkol sa pambansang budget. Pero kampante raw ang House at Senate contingent na walang mavivito rito ang Pangulo. Baka 28 ang permahan and 29 ang ratification. Kasi we have to reconcile our numbers with theirs. No, so yan, process alone will take 5 days. So tapos may Pasko pa, 'di ba? May Noche Buena. Target daw nilang mapadala ang pinal na panukalang budget sa Pangulo sa December 29, 2 araw bago matapos ang 2025. Pero kampante silang sapat na oras ito para marepaso ng Pangulo.
Simultaneous na po yung finalization ng enrolled bill ng GAB at yung review ng DBM. So rest assured po that the executive is given enough time to review the GAB before the President signs it. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinuna ng Grupong Bayan ang anilay paglobo ng pondo ng Assistance to Individuals in Crisis Situations na inaprubahan ng Bicameral Conference Committee. Sabi ng bayan, ang inaprobahang 63.9 billion pesos na budget ng AIX ay patunay na buhay ang pork barrel system sa 2026 budget. Matagal na rin nagagamit ang AIX bilang patronage fund ng mga mambabatas na may malaki umanong impluensya sa pamamahagi nito. Pinabulaanan ni Senate Finance Committee Chairperson Senator Sherwin Gatchalian na ginagamit ang nasabing programa ng DSWD para sa pork barrel. Hindi na rin anya magagamit ang AIX bilang patronage fund ng mga politiko dahil may mas mahigpit ng anti-patronage provision. Ayon kay Senator Erwin Tulfo na miyembro ng Senate BICAM panel, dinagdagan ng AIX mula sa halos 27 billion pesos na allocation nito sa National Expenditure Program dahil madalas maubos ang pondo ng AIX dulot ng sunod-sunod na kalamidad sa bansa. Naglalagablab ang apoy na yan sa isang residential area sa Barangay Culyat, Quezon City. 5 bahay ang nasunog. Dikit-dikit at gawa raw ang mga ito sa light materials kaya mabilis na kumalat ang apoy. Ayon sa Bureau of Fire Protection, sa ikalawang palapag ng isang bahay nagsimula ang apoy. Inaalam pang sanhin ito at kung may nasaktan sa insidente. Sa kasagsagan ng sunog doon, 2 lalaki ang inaresto matapos umanong magnakaw ng copper wires. Dinala sa Holy Spirit Police Station ng mga suspect na itinanggi ang krimen. Bilang paghahanda sa dagsa ng mga pasahero ngayong holiday season, nag-inspeksyon ang Department of Transportation at MMDA sa ilang istasyon ng bus sa Quezon City. May ulat on the spot si June Veneracion. June? Rafi, 3 bus station sa EDSA Cubao ang sabay-sabay na ininspeksyon ng mga opisyal nga ng Department of Transportation at MMDA. Ito ay bilang paghahanda sa dagsa ng mga pasahero sa mga bus terminal ngayong Kapaskuhan. Dala nila ang mga K9 unit para matiyak ang seguridad at pasigurong walang makalulusot na droga. Kasabay ng inspeksyon ay nagsagawa rin ng random drug testing sa mga bus driver at konduktor. Isinama na rin ang mga tauhan ng Land Transportation Office. Okay lang naman daw ito sa mga driver para matiyak na walang makalulusot at masigurong ligtas ang biyahe ng lahat. Sabi ni LTO Chief Marcos Lacalilaw, kukumpiskahin at sususpindihin ang lisensya ng mga magpa-positive sa drug test. Sa latest monitoring naman ng MMDA sa volume ng mga sasakyan sa EDSA, umabot na ito sa 437,000 noong Lunes. Pero mas dadami pa daw ito bukas at sa weekend kaya asahan ng mas matinding traffic. Noong nakarang taon, 451,000 ang naitalang pinakamaraming sasakyan sa EDSA sa loob ng isang araw. Inaasahan ni MMDA Chairman Romando Artes na ngayong taon ay lalampasan pa ang bilang na yan. Rafi. Maraming salamat, June Veneracion. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Napatay sa engkwentro ang 5 lalaki sa Kabakan, Cotabato. Sara, paano nangyari yon? Rafi, magsisilbi sana ng warrant of arrest ang mga otoridad nang manlaban umano ang grupo. Ayon sa Cotabato Police Provincial Office, kabilang sa mga nasawi ang isang lalaki na dating leader umano ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Sangkot daw ang grupo sa iba't ibang pagpatay sa probinsya. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang kani-kanilang pamilya. Bukod sa grupo, may isinilbiring search warrant sa kalapit na bahay na may kaugnayan sa iligal na droga at armas. Isang babae ang naaresto habang nakatakas ang 3 iba pang subject ng search warrant. Nakumpiska raw sa bahay ng naaresto ang ilang illegal na droga at drug paraphernalia. Wala siyang pahayag. Mahigit 30 milyong piso ang tinangay mula sa isang money changer at jewelry store sa isang mall sa Pavia, Iloilo. Ayon sa Iloilo Police Provincial Office, nag-report ang gwardya ng mall sa kanila matapos makitang sira ang kisame ng isang establishmento sa loob ng mall. Doon daw posibleng dumaan ang mga salarin. Nag-inspeksyon na ang pulisya sa mga manhole na malapit sa mall kung saan posible raw lumabas ang mga nanloob. 3 ang salarin batay sa kuha ng CCTV.
Ayon sa pamunuan ng mall, patuloy silang nakikipag-ugnayan sa mga pulis kaugnay sa insidente.